Okay, next sa tanong, eto. Pastor, follow-up question ko lang po yung tanong tungkol sa LGBTQ. Sabi mo po, ligtas sila kapag nanampalataya sila kay Kristo. Ligtas pa rin po ba sila kahit sila ay may kinakasama na? Kagaya ng kanilang kasarian, basta tumanggap at nanampalataya lang kay Kristo. O, ang ganda ng tanong ni kapatid do. Ang sabi kasi dito, yung mga LGBTQ, di ba? Okay, kapag sila'y nanampalataya kay Kristo, ang pagbabago po ay hindi po agad-agad. Halimbawa ako, bading ako. Halimbawa, ako lang, baka may magalit sa akin kung magbabanggit ako ng tao. Halimbawa ako, bading ako, no, bakla. O ano ba ba? Becky, sa mga modern. Oo, ano ba tawag sa iba? O, yung basta ganun, alam niyo na. Binabae ko. Trip na trip ko ang lalaki. Di ba? O, may kinasama akong lalaki din. Kaso, na-born again ako, nakakilala ako sa Panginoon. Kaya nga lang kasi, may kasama na akong lalaki. Oh. Ang tanong kasi dyan, ligtas ba ako? Tandaan niyo po, ang kaligtasan po ay nasa pananampalataya kay Kristo. Napag-usapan na ho natin yan last week na once you save is you always be saved. Ang tanong kasi dito, paano yung kinakasama mong lalaki? Paano yung ikaw bakla ka? Paano kung maglakad ka, umeekwas yung mga kamay mo? O ano yun, ligtas pa rin ba yun, Edwin? Parang ganito yung tanong ni ate. So, ang point kasi dito, oo, masama ho talaga na meron siyang kinakasamang lalaki. Pero once na born again na siya, nakakilala, hindi ho ganun kaagad-agad na nagbabago ho ang tao. Magbabago at magbabago yun kung totoong mananampalataya siya kay Kristo. Darating ang darating oras, halimbawa, itong taon to na born again, oh, magmamature din yan. Darating ang oras, iiwanan din niya yung lalaki. Oh, mandidiri na sa lalaki yan. Magbabago rin yan. Pero yung the moment na tinanggap niya si Kristo at meron siyang kinakasamang lalaki, ligtas na po yun. Kaya nga si Kristo namatay sa krus para bayaran yung kasalanan natin. Binayaran. Pati yung pagiging bakla niya, pati yung pagiging let's say na worse na yung pakikipagtalik niya sa kapwa niya lalaki at may kinakasama siya, binayaran na ni Kristo yun once na tinanggap niya yung regalo ng kaligtasan. Ano, angal pa ba tayo doon? Iba angal doon. Hindi pwede yun. Kailangan siya, mapunta ng impyerno kasi siya bakla. Oh. Alam po yung mga ganyang ugali po na tayo iba ay mapanghusga. Walang pagkakaiba rin sa mga pariseo nung araw, panahon ni Kristo. Panginoon, nahuli ho namin ho to, nakikiapid, dapat batuin siya. Ayon sa kautosan ni Moses, batuin siya hanggang mamatay. Ano masasabi niya? Diba? Sinabi ng mga pariseo. Kaya sabi ni Jesus Christ, sige, sino man sa inyo ang hindi nagkakasala, siyang unang bumato. O yung mga umuusga sa mga bakla tomboy, kung hindi kayo nagkakasala, sige nga, kayo unang bumato. Ang gagaling nilang magsasalita ng mga taong to na husgahan yung... Diba? Baka nga mas ligtas pa sa inyo yan eh. Baka nga mas ligtas pa yung bakla kasa sa pastor eh. Ang pastor, tagilid yan eh. Kapag nagturo ng maling gospel yan, ayon sa Galatians chapter 1 verse 8 to 9, anatema, impyerno. Pero yung tomboy, nung nakakilala sa Panginoon, nung na-born again, bagamat unti-unti ang pagbabago, ligtas na siya. Oh. Diba? Di natin pwedeng ikahon ang Diyos. Tandaan nyo, iba ho ang isip ho ng Diyos. At maliwanag sa pag-usapan natin, sa mga pinag-aaralan natin, na once na kay Kristo ka na, ligtas ka na. Yung good works is to follow. Unti-unti po yun. Darating ang oras, iiwanan din niya yung lalaking yun. Kagaya ng mga Katoliko. Edwin, Katoliko ho ba? Ligtas? May nagtanong sa akin, ano yun? Katoliko, ligtas? Kasi may sinabi yata ako sa isang vlog na ang Katoliko daw, halimbawa isang miyembro, as long na nampalataya kay Kristo, ligtas. Ang may nagsabi sa akin noon,
Ano yun, may juice-juice siya, ano, ligtas pa rin ba yun? Tingnan mo, yung mga tao ngayon, ano, napaka-judgmental. Di ba? Tumitingin sila sa gawa, sa panlabas. Hindi nila nakikita yung loob. Yung loob nun, nanampalataya kay Kristo yun. Siyempre, darating at darating ang oras, sila mismo magtatanggal ng ano, ng rebulto nila. Maiintindihan nila na hindi ko na pala kailangan tong rebulto na to. Na-realize ko na sabi sa Bible pala, we should live by faith and not by sight. Eto, hindi ko na kailangan to, kailangan ko manampalataya. Tatapon din nila yon. Baka nga sila pa magbasag ng mga rebulto nila eh. 'Di ba? So may Katolikong ligtas pag nanampalataya kay Kristo. At darating ang oras na magbabago 'yun. Ngayon, ano pakialam mo kung ang taong 'yun nung tumanggap kay Kristo, gusto mo agad-agad magtanggal ng rebulto? Alam niyo kung bakit? Tinuruan tayo ng religion na maging judgmental. Bakit? Kasi ang kanilang gospel ay by works. Pag talaga by works ang gospel mo para maging banal, para maligtas, para mapatawad, talagang magiging judgmental ka. Buti na lang lumaya tayo dun sa pagiging judgmental na yun nung naintindihan natin yung biyaya ng Diyos. Remember po, tayo po'y naligtas sa biyaya lang or in the other word, dahil lamang sa awa, naawa lang ang Diyos sa atin. Alam niyo ba yung meaning ng grace? We are saved by grace. Ito, pinapaliwanag din to ng iba, kahit si Bishop M, pinapaliwanag niya. Pero ang paliwanag ko dito, ako mismo, ang paliwanag ko dito ay simple lang, isang salita lang. Ang meaning ng biyaya is awa. Naawa lang ang Diyos sa atin, kaya tayo naligtas. Naawa lang ang Diyos sa atin, kaya tayo naging banal. Naawa lang ang Diyos sa atin, kaya tayo pinagpalat pinaburan dahil kay Kristo, awa lang. So ano yung pagmamalaki mo? Naawa lang ang Diyos sa iyo. Kaya wala nga tayong pagmamalaki. Tapos ikaw huhusga mo yung kapatid mo na porke bakla. Dapat kasi nung tinanggap niya si Kristo, iwan niya kagad yung lalaki. Hindi mo ganun kadali yun, mga kapatid. Tao yan may emotion yan in love yun Dapat kasi maintindihan natin yung kapwa-tao natin, hindi natin dapat hinuhusgahan. Kung kagaya itong tanong na to, ligtas ba sila? Kini-question niya yung kasarian daw. Di ba? Alam mo yung mga tao talaga, Sabagay, hindi ko kayo masisisi kasi galing tayo sa false gospel. Ito pa, may tanong pa dito. Tatlo lang naman tong pinili kong tanong, sakala lang yung iba. Wait lamang po. Ito, bakla sa bakla rin to. Bakit ang hihilig nila magtanong sa bakla, Pastor Edwin, sensya na po sa sasabihin ko. Sa amin pong inaaniban, di naman po kami namimili na nang papasok sa sambahan namin. Kahit anong kasarian pwede po sa amin. Sa pakikinig po nila ng turo, naunawaan po nila na kaya sila po ang nagpapasya na kung talikuran nila ang mali nilang pamumuhay. Hindi na sila nakikipagrelasyon sa kauri nila dahil alam nilang mali. Yun po ang tinatawag na born again, na bago po ang pananaw mo sa buhay. Okay lang naman po yung bakla at tomboy, sila. Ang gusto ko pong maliwanagan, kung ang kanilang pagtanggap kay Kristo at sila ay nanampalataya at tinapos sa gawa ng krus, okay lang ba nagpapatuloy sila sa pakikipagrelasyon sa kapwa nila, kaori nila? Yun nga, magpapatuloy pa rin yun. Once ang bakla at tomboy, o yung sinasabi nyo na makasalanan sa inyong mata, ako hindi ko tinuturing na bakla at tomboy yung mga LGBTQ. Ang tingin ko sa kanila, tao. Tao sila. Kagaya nating tao. Na iba lang yung emosyon nila. Kung mga to, kung makahusga, syempre, ligtas pa rin sila. Kagaya na sinabi ko kanina, pag ang isang tibo o isang bakla o tomboy o LGBTQ na sinasabi, once na sila ay na-born again, tumanggap na ng palataya kay Kristo, huwag nyo naman i-expect na agad-agad magbabago yan. Baka nga it takes years na nagbago. Kaya nga binayaran na ni Kristo in advance yung kasalanan nila para na sila imaligtas na. Halimbawa, itong bakla, na-born again na ng palataya, pero pag uwi sa bahay, nakipag-sex dun sa kapwa niya kasarian, pinatawad na yun.
Kaya nga lang kasi nagawa niya. Remember, ating future sins ay pinatawad. Kasama sa amazing grace yun. Pero unti-unti magbabago yun. Darating ang oras yun. Kaya kung meron kayong mga kamag-anak o kaibigan na mayroong kasong ganyan, may pabor naman ng Diyos sa inyo, ipanalangin nyo. Pinapalalain ko po, Panginoon, yung asawa ko pong bakla. Alam mo, may araw kang asawa, bakla pala. Ipanalangin mo na magbago. Hindi yung huhusgahan natin. Di ba? Tandaan nyo po, tayo mga naligtas ay nakadesign yung gumawa ng mabuti at isa sa paggawa ng mabuti, yung hindi ka dapat judgmental. Hindi ka dapat, alam niyo yun, hindi ka dapat masyadong, alam mo yun, alam natin sa mata ng Diyos, pantay-pantay tayong makasalanan. Di ba? Bakit? Ano? Kasi tinuro ng religion, ganun. Di ba? Meron kami song leader dati. Juding din siya. Oh. Galit na galit yung mga ano, yung ibang umaatin. Bakit daw kalalaking tao nakasaya habang nagso-song lead. Tisod na tisod sila, oh. Di ba? Kasi nga ang problema kasi mali yung gospel na natanggap natin by works. Eh yung pala, naging banal pala tayo dahil lamang sa awa ng Diyos. Again, inuulit ko mga kapatid, naligtas tayo, naawa lang ang Diyos sa atin.